Kumusta mga kapatid? Can we spend time with God today? If you do, thank you. Mga kapatid, naalala nyo ba yung kwento ni Joseph sa Bible? Isang gabi, binigyan ng Diyos si Joseph ng isang panaginip. Sa panaginip na yon, pinapakita ng Diyos kay Joseph na balang araw magiging isa siyang ruler ng isang bansa. Kaya agad niya itong sinabi sa mga kapatid niya. Kaso hindi nagustuhan ng mga kapatid niya yung sinabi. Pagkatapos nun, nagkaroon na naman ng panaginip si Joseph. Same lang na panaginipan niya nung una. Pero ngayon naman, kinuwento naman niya to sa tatay niya. At nung narinig nila yung sinabi ni Joseph, mas lalong nagalit yung mga kapatid ni Joseph. Yung tatay naman ni Joseph, hindi nawala sa isip niya yung sinabi ni Joseph. Kaya isang araw, nagplano yung mga kapatid ni Joseph na patayin siya. Kaso hindi nangyari yung plano nila. Pero ang nangyari, binenta nila si Joseph sa mga negosyante na papuntang Egypt. Nung nasa Egypt na sila, ang ginawa naman ng mga negosyante, binenta nila si Joseph kay Potiphar, isang official ng hari. Naging maganda naman ang kalagayan ni Joseph sa bahay ni Potiphar kasi tinulungan siya ng Diyos at ginawang successful lahat ng ginagawa niya. Hanggang isang araw, nagkagusto yung asawa ni Potiphar kay Joseph. Nung nagpunta si Joseph sa bahay para magtrabaho, wala ni isang katulong na nandun. Biglang hinatak ng babae ang damit ni Joseph at sinabi, "Sipingan mo na ako." Pero tumanggi si Joseph at kumaripas ng takbo. Kaso naiwan yung damit niya. Kaya yun ang ginamit ng babae para magsinungaling. Kaya ayun, nakulong si Joseph. Sa kulungan, naging maganda naman ang naging kalagayan ni Joseph. Kasi hindi siya pinabayaan ng Diyos. Gaya nung nangyari nung nasa bahay pa siya ni Potiphar, tinulungan siya ng Diyos at ginawang successful lahat ng ginagawa niya. Isang araw, nakita niya yung mga kasama niya sa kulungan na sobrang lungkot. Kaya tinanong niya sila, sabi niya, "Bakit parang ang lungkot-lungkot nyo ngayon?" Sumagot sila, "Pareho kasi kaming nanaginip at wala man lang makapag-explain kung ano ang ibig sabihin nun." Kaya sumagot si Joseph, sabi niya, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahang mag-explain ng panaginip." Kaya kinwento nila kay Joseph lahat ng napanaginipan nila. At na-explain naman lahat ni Joseph yung panaginip nila. At sabi niya sa una, papalayain siya para mag-serve sa hari. At sabi pa niya sa una, "Pag nakalaya ka na, wag mo akong kalimutan. At sana mabanggit mo ako sa hari para makalabas ako dito." At sabi naman niya sa pangalawa, papatayin siya. Kaya after 3 days, nagkatotoo nga yung sinabi niya sa kanila. Yung una, nakabalik sa pagsiserve sa hari. Yung pangalawa naman, pinatay siya. Pero nakalimutan nung una na sabihin sa hari si Joseph. Kaya nanatili pa rin sa kulungan si Joseph. Lumipas ang 2 taon, isang gabi nagkaroon ng panaginip ang hari na hindi niya ma-explain. Kaya pinatawag ng hari lahat ng mga magician at wise men sa Egypt. Pero di rin nila na-explain yung panaginip niya hanggang sa naalala nung una. Yung sinabihan ni Joseph na makakalaya, naalala niya si Joseph. Kaya sinabi niya ito sa hari. Kaya ang ginawa ng hari, pinalabas niya si Joseph sa kulungan para pumunta sa kanya. Nung kinuwento na ng hari ang panaginip niya kay Joseph, na-explain naman ni Joseph yung panaginip niya, kaya natuwa ang hari at ginawa niya si Joseph bilang governor ng buong Egypt. Ngayon mga kapatid, bakit ko nga ba pinaalala yung kwento ni Joseph? Well, kasi parang may impact yung kwento ni Joseph sa buhay natin ngayon. Simulan natin dun sa nanaginip siya. Mga kapatid,
Siguro akala natin mangyayari agad yung napanaginipan niya. Akala natin may magagandang mangyayari. Pero kabaliktaran yun yung nangyari. Binenta siya sa Egypt. Pinakulong siya. Hanggang sa nangyari yung panaginip niya. Mga kapatid, bakit nga ba ganun ang nangyari? Mga kapatid, bumalik tayo dun sa nung nanaginip si Joseph. Nung nanaginip siya, 17 years old pa lang siya nun. At nung naranasan niya na yung mga pagsubok na dinanas niya hanggang sa gawin siya ng hari na governor ng buong Egypt. Nung governor na siya ng Egypt, 30 years old na siya nun. Mga kapatid, pinapaliwanag sa atin ito na siguro naging ganun ang nangyari kay Joseph kasi ayun nga, may magagawa ba ang 17 years old na Joseph na mag-rule ng buong Egypt? Kaya inalaw ng Diyos yung problemang yun at mga pagsubok para ihanda si Joseph at i-shape siya. Di ba yung espada kailangan ng pukpukin para makagawa ng perpektong espada na may talim? Ganon din ang ginawa ng Diyos kay Joseph. Pinukpok si Joseph hanggang sa maging handa na siya na i-rule ang buong Egypt. Mga kapatid, katulad din sa atin, siguro kagaya ni Joseph, umarap din tayo ngayon sa mga pagsubok. At pag umarap tayo sa mga pagsubok, good news yan kasi hinahanda tayo ng Diyos para sa blessings niya na darating. Kaya mga kapatid, patuloy lang. Sabi nga sa scripture, sa tamang panahon, papaulanan ko sila ng blessings. Ngayon naman dun tayo sa tumanggi si Joseph sa request nung asawa ni Potiphar. Mga kapatid, pinapakita sa atin ito na kagaya ng ginawa ni Joseph, hindi natin kailangan labanan yung tukso. Iwasan lang natin ito. Dahil wala naman tayong sapat na lakas para kalabanin yun. Imbis na labanan natin yun, umalis na lang tayo dun at pumunta sa nag-iisang may walang hanggang lakas. Wala nang iba kundi ang ating Diyos. Sabi nga sa scripture, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Ngayon naman, punta naman tayo dun sa kasamahan ni Joseph sa kulungan at kung bakit nakalimutan niya itong sabihin. Mga kapatid, kagaya ng nangyari kay Joseph, marami siguro sa atin ngayon pumihiling sa Diyos ng isang bagay o ganito, ganyan. Pero ilang araw na ang lumipas, wala pa rin nangyayari. Kaya napapaisip tayo, napapansin ba tayo ng Diyos? Tinanggihan niya na ba tayo? Well, di totoo yan. Mga kapatid, alam ng Diyos, siguro hindi pa tayo handa para doon. Isipin nyo, agad-agad bang ibibigay nung tatay kapag humingi yung anak niya ng susi ng kotse? Kahit alam niya na hindi pa siya marunong magmaneho nito. Hindi. Siguradong mabubunggo yung anak niya pag ginawa niya yun. Katulad din sa atin. Siguro hindi pa binibigay sa atin ng Diyos yun kasi hindi pa yun ang tamang panahon. O kaya may perpektong plano ang Diyos. Napansin niyo ba? Siguro kung sinabi agad ng kasamahan ni Joseph sa hari yung ginawa ni Joseph, magiging governor ba siya ng buong Egypt? Hindi. Pero dahil
Hindi sinabi nung kasamaan ni Joseph sa hari yung ginawa ni Joseph. Sa takdang panahon nung nagkaroon ng panaginip ang hari, doon din mismo naalala nung kasamahan ni Joseph yung sinabi ni Joseph sa kanya. Kaya yun, naging governor si Joseph sa buong Egypt dahil na-explain niya yung panaginip ng hari. Mga kapatid, gaya ng nangyari kay Joseph, ganun din siguro sa atin. May perpektong plano ang Diyos at yung timing niya napaka-perpekto talaga. Siguro humihiling kayo ngayon ng pinto. Meanwhile, ang ating Diyos nagtatayo na pala ng buong bahay. Siguro humihiling din kayo ngayon ng rosas. Meanwhile, naghahanda na pala ang Diyos ng buong garden. Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin na pag delay, tinanggihan na tayo ng Diyos. Siguro hindi pa tayo handa o may perfecto siyang plano at timing. Last na, ngayon naman, bakit nga ba hindi pinakita ng Diyos kay Joseph lahat ng mga pagsubok na haharapin niya bago niya maabot yon? Isipin natin mga kapatid, yung 17 years old na Joseph, pag nakita niya yung mga pagsubok, tutuloy pa ba siya? Hindi na. Katulad din sa atin, minsan hindi pinapakita sa atin ng Diyos ang buong plano. Hinihiling lang niya sa atin na magtiwala tayo sa susunod na hakbang. Shout out to Stay Unstoppable. Siguro mga kapatid, hindi pinapakita sa atin ng Diyos ang buong plano kasi gusto niya na sa Kanya tayo umasa, hindi sa biyaya. Gusto niya na dumipende tayo sa nagbibigay ng biyaya kaysa sa biyaya. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mas malalim na landas para matuto tayong umasa sa Kanya. Mga kapatid, dito ko natatapusin ang video na to. Medyo mahaba na rin eh. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. In Jesus' name, Amen.